Nitong nakaraang taon, naging strategy na ito ng administrasyon na kapag ka may issue, imbis na sagutin ng diretso, lagi nilang sasabihan fake news, hindi nila sasagutin ng malinaw ang mga binabatong problema sa kanila. Opo, at dahil nga sa pangyayaring yan, lalo pang lumalawak o mas tumitindi yung mga panawagan na magpa-hair follicle test. Yung First Family, una, di ba, si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon naman, may mga panawagan na kikita tayo sa social media, mga kababayan natin, na panahon na siguro na patunayan na hindi nga gumagamit ng illegal na droga ang mga namumuno sa ating bansa. Yes, Sir Jade, Sir Admar, no? Kasi issue to ng sobriety eh. Nandun sila sa kapangyarihan, may access sila sa government funds. We want to know if these people are sane enough to run our country. Opo, opo. At napapansin din natin na may mga issues, may mga nagkokomento nga, may mga playbook na ginagamit ang administrasyon para mailihis yung isyong ito. Ikaw ba'y naniniwala sa mga ganon na gumagawa ng mga issue ang administrasyon, ang pamahalaan para lang mapatay itong issue na ito at hindi na maalala pa ng mga kababayan natin? Definitely, Sir Jade, Sir Admar, no? Kasi talagang nitong nakaraang taon, naging strategy na ito ng administrasyon na kapag ka may issue, imbis na sagutin ng diretso, lagi nilang sasabihan fake news, hindi nila sasagutin ng malinaw ang mga binabatong problema sa kanila. At higit sa lahat, ang gagawin nila ay gagawa sila ng mga kwento or mayroong biglang maglalabasang issue in order to gaslight the real problems. At ito nga, katakataka na over the weekend, sumabog tong issue tungkol sa totoong cause ng kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco. At nitong kinalunisan, bigla na lang sumabog ang issue tungkol kay Gibo Teodoro na kung saan siya daw ay isang Maltese citizen ng bansang Malta. At kung titingnan natin yung detalye ng kwento nitong issue kay Secretary Gibo Teodoro, ito ay mariresolve naman ng pagtanggal or pag-retain kay Gibo Teodoro sa kanyang posisyon. At mukha namang sa detalyeng ibinigay at sa sagot ni Secretary Gibo Teodoro, sinasabi niya na 2021 niya give up ang kanyang Maltese citizenship. While the issue of Gibo is legitimate, kailangan rin naman talaga ng atensyon nun. But I don't think it is something that it is questionable why the issues on Gibo Teodoro is released yesterday, kung saan naghahanap ng kasagutan ng tao tungkol sa explanation ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Bakit kailangan ilabas yung ganong issue kay Gibo Teodoro? Na maaari namang ilabas yan sometime in the past or maybe in the future. Kung talaga ito ay stand-alone na issue at ito ay yung issue talaga that would warrant the attention of the government. I'm very sure alam nila to kasi bago nila inappoint yan si Gibo dumaan yan sa pagsusuri, dumaan yan sa background check. So there is really no enough firepower dun sa kwento na yon para pag-usapan ngayon kasi it is something that should have been resolved long time ago. Nevertheless, importante ito dahil ang posisyon ni Gibo ay Secretary of National Defense at sabi ko nga, mariresolve naman to kung magdedesisyon ng palasyo na tanggalin si Gibo sa palasyo, sa posisyon bilang Secretary of National Defense, which is something that I would prefer the administration to do, na tanggalin siya once and for all. Pero kung magdedesisyon ng palasyo na i-retain si Gibo Teodoro sa kanyang posisyon, so para saan pa na dapat natin siyang pag-usapan ngayon? Again, I think the Gibo Teodoro story is a distraction it's keeping people from asking kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng nang nangyari sa LA kung saan kinasasangkutan iyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Opo. At kasabay nga doon sa panawagan na linawin, magpaliwanag ang palasyo, lalo na ang unang ginang nga sa isyong ito,
ay ganun din ang panawagan ni Senator Amy Marcos. Kasabay nga niyan ay yung panawagan din na siya mismo ay magpakita, maging ehemplo din sa kanyang kapatid na sumailalim din sa hair follicle test. Hikayatin din ang kanyang kapatid. Ma'am Joey, ano bang nakikita na masasabi mo hinggil nga po dito sa mga panawagan na ito? Well, yung panawagan ni is very prompt. Yung panawagan ni Senator Amy Marcos ay very prompt at talagang napapanahon at ina-expect yan. Kasi ako si Senator Amy Marcos, I'm very sure, just like the concern of a lot of Filipinos na kapatid niya ang presidente, do we really expect that he's going to pounce on his brother? That is something that that is yet to be seen. Pero vocal si Senator Amy Marcos na talagang hindi siya natutuwa dun sa asawa ng kanyang kapatid. At kung kaya meron siyang very prompt na call na dapat i-account ng Malacanang ang lahat ng aktibidades ni Lisa Araneta Marcos nung nagpunta siya sa California para sa MIFF event doon. I think the public would greatly appreciate if Senator Amy Marcos would also call for the hair follicle test ng kanyang kapatid. Kasi if this is being done by the wife of the president, the first lady of the Philippines, gaano kalayo ang ganitong istorya dun sa kanyang asawa na si Bongbong Marcos. But at this point, yung panawagan ni Senator Amy na mag-report ang Malacanang, mag-provide ng report ang Malacanang sa pangyayari ukol dito sa kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco, ay dapat ring suportahan ng ibang mga senador. I think that call should escalate, and we should all support the call and perhaps expand it to include the president also, kasi yan naman talaga ang sigaw ng mga mamamayan issue to ng sobriety, no? We want to make sure na ang mga nagdidesisyon at ang mga may impluwensya sa pagdidesisyon sa ating bayan ay nasa matinong kaisipan. So, tama lang kung kaya i-extend ni Senator Amy doon sa kapatid niya, bakit hindi? Although, just like many others, it is a concern. I'm not so sure if Senator Amy is going to do that, but if she's going to do it, well and good. And I'll support it.